Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, bago po natin awitin ng ating Diyos, manalangin po tayo. Heavenly Father, narito po kami nagpapakumbaba. Panginoon, ninanais namin na mas maranasan pa namin ang iyong presensya. Kung kaya't sa araw na ito, isinusuko namin ang aming mga buhay bilang handog at pasasalamat sa iyo. In Jesus' name, Amen. Sino ang naniniwala na mayaman ang ating Diyos? Dahil dyan, mag-expecta ng malaking bagay na mula sa Kanya. Hallelujah! Sabay-sabay natin piliin ang ating Panginoon. Kadakilaan mo, O Diyos, ito ang alay ko sa'yo.
worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit. Hallelujah. Malaya ka, Panginoon. Humilos, O Diyos. Take over us, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Come on, church. Let's feel the presence of the Holy Spirit right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hanap ng puso ay ang pag-ibig mo, ang iyong paglalambing ay musika sa akin. Pinakamamahal, aking tinatangi, haplos ng presensya mo, ang kailangan ng puso ko. Di ka pagpapalik, matapos man ang lahat, mulit muli ay babalik sa piling mo. Ako'y mababalik kung ika'y mawawalay. Subukin man ang puso ko, tanging ikaw ang
maraming salamat po sa mga oras na ito na patuloy mong ipinaalala sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, salamat dahil hindi ka nagsasawang mahalin kami. Na Lord, kahit minsan kami ay lumalayo. Panginoon, tunay nga na ang haplos ng presensya mo ang kailangan ng aming mga puso. Kaya Panginoon, kung kami man ay subukin, kung kami man ay manghina, Lord, ibalik mo kami sa piling mo. At turuan mo kami, Panginoon, na mahalin ka ng higit pa sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa araw na ito, sa mga oras na ito, Panginoon, malaya ka, Panginoon, na punuin ang aming mga sisidlan ng iyong salita. Panginoon, patuloy ka naming itinataas, dinadakila sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah, manatili po tayong nakatayo at i-welcome po natin ang magdadala ng salita ng Diyos, ang ating man of God na si Pastor Prince Jules Jerez. Pinagpalang araw po sa lahat. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muli ay dumulog sa Panginoon. Iyuko po natin ang mga ulo, tayo manalangin. Lord God, thank you. Dahil Lord, tinuruan mo kami kung paano mag-handle ng isang relasyon na ikaw ang sentro, Panginoon God. Holy Spirit, Lord God, hallelujah, i-reveal mo ang iyong word sa aming buhay. Upang sa ganun, Lord, hindi lamang kami mabuting tao, kundi Lord, kami rin po ay isang taong makadiyos. Na Lord, may sinasamba, may kinikilala, may inuunor sa lahat ng aming relationship, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng pamilya, lahat ng mga kabataan, lahat ng nasa simbahan. I-bless mo sila, Panginoon, O God, patuloy na bigyan ng kalakasan, nagmumula sa inyo. Na Lord, sa lahat ng area ng kanilang mga buhay, Panginoon, malatagan ng foundation, malatagan ng word. Lalo tigit, Panginoon, sa love life ng bawat isa. Pagpalain niyo, Panginoon, na magkaroon ng God-honoring, Panginoon, na relationship ang iyong mga anak. Salamat, O Diyos, purihin at dakilain ka. In Jesus' name, Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo, mga kapatid. Basahin po natin ang book ng Song of Songs, chapter 2, verse 7. Promise me, O women of Jerusalem, by the gazelles and the wild deer, do not awaken love until the time is right. Last week po, pinag-usapan po natin ang singleness with purpose. Yung pagiging single mo ay mayroong layunin. Pag-aralan po natin na hindi, ang singleness ay hindi yan naghihintay ka lang sa isang room, kundi yan po ay isang training ground. Now, after mong matagpuan ang purpose, natural ang susunod, Lord, okay na po ako, mayroon na akong partner. Okay, kunyari may partner ka na, ano ang gagawin mo? Ano ba ang tamang pakipagrelasyon? Ang tawag doon, season ng pagdi-date. Sa panahon po natin ngayon, yung ating time, uso po ngayon ang situationship. Ano ba ibig sabihin ng situationship? Yung walang label, pero may attachment. Walang commitment, pero may expectations. Kaya ngayon pong araw na to, sa grasya ng Panginoon, pag-usapan po natin, ay hindi yung kung paano ka magkaroon ng jowa, kundi kung paano maparangalan ang Diyos sa proseso ng dating. Kaya ang topic po natin ngayon ay God-honoring dating. Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, higit sa lahat, ano ang ingatan? Ang puso. Ingatan. Naiingatan ang puso sa panahon na ikaw ay nakipagrelasyon. Lalo na sa pagdi-date. Pero tandaan mo, kapatid, kailangan maingatan dahil ang dating ay mayroong tinatahak na direksyon. Hindi lang ito recreational, ito
ay directional, mayroong tinutumbok. Pero bago po natin pag-usapan kung sino ang dapat mong i-date, ay kailangan mo munang linawin kung ano ba? Ano ba ang dating? Ano ba ang merong nakapaloob doon? Kasi meron pong dalawang dating. Ito yung pakipagrelasyon na sintro ang Panginoon at pakipagrelasyon na wala po sa kalooban ng Diyos. Ang pag-usapan po natin ngayon dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, ano ba yung pakipag-date na ayon sa kanyang boundary o kaya sa kanyang kalooban? Amen? Kasi the moment na mali ang iyong pagkaunawa patungkol sa dating, ito po ay, ang dating ay hindi lang to yung pampalipas ng oras. O nakipag-date ka kasi para mayroon ka lang makausap o mayroon ka lang maipagmalaki na hindi ka nasasabihan na napag-iwanan ka ng panahon. Hindi lang ito yung magkaroon ka ng makipag-date para may mag-absorb ng kilig mo. Hindi po yon. Ang dating, kapatid, ay mayroong tinatahak o dinadala. Ano? Ano ang dinadala ng dating? May dinadala itong direksyon. Ibig sabihin, mayroong patutunguhan. Amen. Kung wala po na makitang direksyon sa iyong pakipagrelasyon, maaring sa umpisa ay mag-i-enjoy ka. Mag-i-enjoy ka, pero ano ang mangyayari? Ang mangyayari, kapag nag-i-enjoy ka lang sa umpisa, sa dulo, mapapahamak ang buhay mo. Kaya kapatid, hindi killjoy ang mensahe ngayon. Hindi killjoy si Lord sa naramdaman mo. Kailangan lang maisatama ang naramdaman mo ng may direksyon upang hindi lang maganda sa umpisa pero nagsasuffer ka sa dulo. Amen? Since napag-usapan po natin na ang pagdidate ay merong direksyon, kailangan nating maunawaan ang point number 1 that dating reveals direction, not just feelings. Dating reveals direction, not just feelings. Hindi lahat ng gusto mo ay galing sa Diyos. Bakit? Hindi lahat kasi ng tao ay sasamahan ka rin doon sa direksyon na ino-honor ang Panginoon. Kaya hindi lahat ng gusto mo ay galing sa Kanya. Amen. Kailangan mayroong sabay. Proverbs chapter 14 verse 12, may daan na tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit sa dulo niyaon ay kapahamakan. Now, tingnan mo, yung word na daan dyan, palitan mo ng word na relasyon. Pwede nating gawin. May relasyon na tila matuwid sa paningin mo, ngunit sa dulo niyaon ay kapahamakan. Pero para mas malinaw, ang ating pag-usapan ngayon, kailangan hindi lang to yung sa sarili mo lang na paningin o pakiramdam. Kailangan guided ng Word of God na may kasamang community, accountable ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. Amen? Tingnan po natin ang isang kwento ng isang napaka-anointed, malakas na tao, ngunit bumagsak siya dahil nagsimula siya sa maling direksyon ng kanyang puso. Tingnan po natin ang buhay ni Samson kung paano siya bumagsak sa isang babae. Ang pangalan ay si Delilah. Judges chapter 16 verse 4. Isang araw, nagkagusto si Samson sa isang dalaga na nakatira sa lambak ng Surik. Ang pangalan niya ay Delilah. Pinuntahan ng 5 pinuno ng mga Pilisteo si Delilah at sinabi, kumbinsihin mo siya na ipagtapat sa iyo ang sikreto ng lakas niya at kung paano siya matalo para maigapos at mabihag namin siya. Kung magagawa mo ito, ang bawat isa sa amin ay magbibigay sa iyo ng tag 1,100 piraso na pilak. Kaya tinanong ni Delilah si Samson, sinabi niya,
ipagtapat mo sa akin ang sikreto ng lakas mo. Kung may gagapos o huhuli sa'yo, paano niya ito gagawin? Sumagot si Samson, kung gagapusin ako ng 7 sariwang bagting ng pana, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Nang malaman ito ng mga pinuno ng Pilisteo, binigyan nila si Delilah ng 7 sariwang bagting ng pana at iginapos niya si Samson. May ilang mga Pilisteo na nakatago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos sumigaw si Delilah, Samson! May dumating ng mga Pilisteo para hulihin ka. Pero nilagot ni Samson ang tali na parang lubid na nadarang sa apoy. Kaya hindi pa rin nila nalaman ang sikreto ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah kay Samson, niloko mo lang ako. Nagsisinungaling ka sa akin. Sige na, ipagtapat mo sa akin kung paano ka maigagapos. Sinabi ni Samson, kapag naigapos ako ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, maging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Kaya kumuha si Delilah ng bagong lubid na hindi pa nagamit at ginapos niya si Samson. May ilang mga Pilisteo na nagtago noon sa kabilang kwarto. Pagkatapos sumigaw si Delilah, Samson! May dumating na mga Pilisteo para dakpin ka. Pero nilagot ni Samson ang tali ng kanyang braso na parang sinulid lang. Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang ngayon, niluloko mo pa rin ako at nagsisinungaling ka. Sige na, ipagtapat mo kung paano ka maigagapos. Sinabi ni Samson, kung itatali mo ng 7 tirintas ang buhok ko sa tiral at ipupulupot sa isang tulos, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Kaya nang nakatulog si Samson, itinali ni Delilah ng 7 tirintas ang buhok ni Samson sa tiral at sumigaw agad, Samson! May dumating na mga Pilisteo para dakpin ka. Naggising si Samson at mabilis niyang tinanggal ang buhok niya sa tiral. Kaya sinabi ni Delilah sa kanya, sabi mo mahal mo ako. Pero bakit hindi mo ako pinagkakatiwalaan? 3 beses mo na akong niloko. Hindi mo talaga ipinagtapat sa akin kung saan nanggaling ang lakas mo. Araw-araw niyang tinanong si Samson hanggang sa bandang huli ay nakulitan din ito. Kaya ipinagtapat na lang ni Samson sa kanya ang totoo. Sinabi ni Samson, hindi pa nagugupitan ang buhok ko kahit 1 beses lang sapagkat mula pa sa kapanganakan ko, itinatalaga na ako ng Diyos bilang isang Nazareo. Kaya kung magugupitan ang buhok ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Naramdaman ni Delilah na nagsasabi si Samson ng totoo. Kaya nagpautos siya na sabihin sa mga pinuno ng mga Pilisteo na bumalik dahil nagtapat na sa kanya si Samson. Kaya bumalik ang mga pinuno, dala ang pirang binayad kay Delilah. Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya. At nang makatulog na ito, tumawag siya ng isang tao para gupitin ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Kaya nanghina si Samson at ipinadakip siya ni Delilah. Sumigaw si Delilah, Samson! May dumating ng mga Pilisteo para hulihin ka. Pagbangon ni Samson, akala niya'y makakawala pa rin siya tulad ng ginawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinulungan ng Panginoon. Dinakip siya ng mga Pilisteo at dinukot ang kanyang mga mata. Pagkatapos dinala siya sa gasa at kinadinahan ng tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Si Samson po, mga kapatid, ay hindi ordinaryong tao. Mayroon siyang calling mula nung siya ay ipinanganak. Mayroon siyang anointing, sinasamahan siya ng Espiritu ng Diyos, kaya ganun na lang siya kalakas. Mayroon siyang lakas na kakaiba, supernatural. Pero sa kabila ng lahat na yon, bumagsak si Samson. Dahil pinabayaan niyang iligaw ng relasyon ang direksyon ng puso niya. Amen. Kaya po ang relasyon, kapatid, napaka-importante na area sa isang buhay ng isang tao.
Dahil pwede kang maging successful sa career, successful ka sa trabaho. Pero kada moment ang area na to ay bagsak ka, wala ay yung career mo mismo ang ang relasyon mo mismo ang sisira doon sa career, doon sa anointing, doon sa calling, doon sa lakas na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya si Samson ay bumagsak dahil pinabayaan niyang iligaw ng relasyon ang direksyon ng puso niya. Ibig sabihin, ang relasyon niya kay Delilah ay hindi God-honoring. Amen. So si Samson po ay hindi bumagsak ng biglaan lang. Hindi isang desisyon. Ilang beses nga siyang pinaulit-ulit eh. Kinausap niya si Delilah na hindi naman dapat kausapin. Huh? Hindi siya bumagsak ng isang araw lang o isang gabi lang. Hindi kagad malaking kasalanan, maliit lang. Pakunti-kunti, unti-unti, mali na relasyon until dahil sa relasyon na yon napabayaan yung kanyang pagkatawag, yung kanyang calling na meron siyang mission sa bansang Israel. Amen? Now, tingnan mo mabuti. Dapat hindi niya kausapin si Delilah, di ba? Panggulo lang yun ang buhay niya eh. Yung tao na hindi niya dapat kausapin, kinausap. Parang may kinausap ako nakaraan. Sabi niya, Pastor, wala na rin po kami, break na kami, pero pwede ba, Pastor? Friend pa rin kami para mag-message man lang, nakakaawa man lang. Kapatid, ang tao na hindi pinapakausap sa iyo ng Diyos, huwag mo nang kausapin. Sobrang mo ka-argue, sobrang mo kausap-usap, walang magaling, walang malakas, walang matalino na nagtatagumpay pagdating sa relasyon na mali. Amen? Kaya nga si Joseph nagtagumpay dahil hindi niya nilabanan ang tukso. Paano siya nagtagumpay? Tinakbuhan niya. Walang nananalo na lumalaban sa tukso. Amen. Para matagumpayan mo ang tukso, lumayo ka, wag mo nang kausapin. Sabi mo siyang katabi, naintindihan mo ba? Wag nang kausapin. Hindi yung magre-reason out ka pa mag-justify. Pangalawa, pinagkatiwalaan niya si Delilah na hindi naman dapat yun ang pagkatiwalaan. Sikreto ngayon eh. Hanggang isinuko niya ang kanyang lihim kung saan galing ang lakas niya. Sa taong wala namang pakialam doon sa calling niya. Amen. Amen. Concern ka sa calling mo. Pero ang problema, tumatanggap ka ng tao sa buhay mo na wala namang concern sa calling mo. Mahal mo si Lord. Pero nakipag-date ka sa tao na hindi mahal si Lord. Nagigits ba natin mga kapatid? Amen. Walang problema sa'yo. Maaring committed ka, maaring devoted ka na kay Lord. Maaring ayos ka na. Ang problema, yung partner na tinatanggap mo ay hindi ino-honor si Lord. In short, hindi pa rin God-honoring. Amen. At ito ang mas nakakatakot. Habang iniisip ni Samson, may control pa ako. Namamanage naman. Feeling niya control pa katulad ng dati na malakas pa rin siya, walang nangyari. Ay nadiskubre na yung source ng kanyang kalakasan. Until unti-unting nalayo ang kanyang relasyon sa Panginoon. Nang hindi niya napapansin. Amen. Paggising niya, akala niya ganun pa rin sa dati. So ano matutunan po natin dito mga kapatid? Katulad ni Samson, na may calling, may anointing, may lakas. Pero kapatid, kung hindi po tayo mag-ingat, kapag ang ating relasyon na pinapasok ay hindi nag-o-honor kay Lord, kahit gaano ka pa ka-successful sa trabaho, kapag ang area na to ay sablay, maniwala ka. Lahat ng area ng buhay mo madadamay.
Pwede na meron kang anointing, pero lihis na sa tamang direksyon. Dahil mali ang relasyon na pinasok mo. Amen. Pwedeng gifted ka. Pero dahil mayroong misguided relationship, yung giftings mo, hindi mo napapakinabangan. Amen. Pwede ka naman ginagamit ni Lord. Pero sabay din na sinisira ang sarili mo dahil mayroong kang relasyon na mali. Amen po ba? Kaya nga, ulitin ko ang sinabi ko kanina, hindi lahat ng tao na gusto mo ay galing kay Lord. Amen. Kaya dito po natin mapapansin, listen here, makinig mabuti, na ang dating ay hindi neutral. Dating is not neutral. Bakit? Ang dating, pwede kang ilalapit kay Lord o ilalayo ka sa Kanya. Kaya hindi neutral. Amen. Pastor, paano yan, pastor? Kasi, bakit kung ayaw ni Lord na magmahal ako, bakit naramdaman ko ang ganitong feelings? Di ba ganon? Bakit niya ako binigyan ng ganitong damdamin, pastor? Kung hindi pala ito totoo ang aking naramdaman. Kapatid, tapatin kita. Ang iyong naramdaman ay totoo yan. Ang iyong feelings ay totoo. Pero makinig, yung feelings mo ay hindi reliable na guide para sa tamang direksyon. Feelings lang nga eh. Ibig sabihin, hindi mali ang iyong naramdaman. Normal ang iyong kilig. Kapag kinilig ka, hindi panaginip yun. Totoo talaga na na-excite ka, kinilig ka, yung emosyon mo, masaya. Totoo yung feelings mo. Ang problema, ang emosyon mo ay hindi nagsasabi ng totoo tungkol kung ano ang tama at mali. Feelings lang kasi siya. Amen. Now, para maintindihan natin ng mabuti, tingnan natin ang science behind feelings when it comes sa pagdi-date. Science behind feelings in dating. Sa science mo mga kapatid, ang feelings ay galing sa emosyon, galing sa utak o limbic system. Sabi mo, limbic system. Sa limbic system, dyan po ang dahilan kung bakit una, ang tao ay agad-agad naapektuhan ng kilig, atraksyon o excitement. Dahil kasi yun sa limbic system. Doon yung galing. Pangalawa, hindi agad nag-iisip ng long term. Ibig sabihin, hindi nakikita kagad ang epekto ng future. Nanggaling lang yun doon sa feelings na yun, sa limbic system. Pangatlo, hindi nag-i-evaluate ng consequences. Hindi nag-i-evaluate ng consequences. Ibig sabihin, hindi nakikita kung ano ang tama at mali na gagawin. Go lang ng go pero hindi nagko-compute. Amen. Kasi emotion lang yon galing sa sentro ng utak na ang tawag ay limbic system. Yun. Sa kabilang banda, mayroon naman pong tinatawag na prefrontal cortex. Itong prefrontal cortex, ang bahagi ng utak natin na yun ang responsable sa ating, decision making, logic and reasoning, moral judgment, at pag-iisip about future. Amen? So, yun po ang pagkakaiba ng limbic system sa prefrontal cortex. At ito ang problem. Makinig mabuti. Ito ang problem. Mas mabilis mag-react ang limbic system kaysa sa prefrontal cortex. Mas mabilis mag-react yung sentro ng utak. Yung pampakilig, yung emosyon, mas mabilis siyang mag-react kaysa doon sa prefrontal cortex. Yung decision making, reasoning, at patungkol sa nag-iisip ng long-term na thinking. Ulitin ko, mas mabilis mag-react ang limbic system sa prefrontal cortex. Ano ibig sabihin ng ganun, pastor? Makinig mabuti. Ito yung dahilan kung bakit
mas nauna ang kilig kaysa wisdom. Amen? Kasi mas mabilis nga mag-react yung limbic system. Yan ang dahilan na mas nauna ang kilig kaysa wisdom. Mas nauna yung desire bago yung discernment. Amen. Hindi ka nag-iisip kasi nga mas may nauna doon sa isip. Yung emosyon. At based yun sa science. Amen? Kaya mapapansin nyo may mga tao na ang talitalino. Pero pagdating sa pag-ibig, nagiging bubo. Hindi bubo, kapatid. Medyo lang. Bakit? Kasi nga, siyempre, kapag matalino, sanay sa decision making, sanay sa long-term mag-isip, ginagamit ang prefrontal cortex lagi. Hindi siya sanay sa mga kilig. Ang problema, dumating ang time, nakilig. Kaya nagmukha siyang bubo. Kasi hindi niya alam ang gagawin. Hindi siya bubo, medyo lang. Amen? Nasanay lang. Doon sa pag-iisip. Ay nauna yung dapat mahilig siya mag-isip. Ay hindi nga. Yung feelings hindi yan nagko-compute. Go lang ng go yun. Kaya doon nakaka-problema. Pag ganun, pastor, anong gagawin ko? Anong solusyon? Balik pa rin tayo sa Word of God. Yan ang mahalaga. Bakit may Word of God? Tingnan mo sa Proverbs. Balikan natin. Proverbs chapter 4 verse 23. Ito ang sabi niya. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Huwag hayaang feelings lang ang magdikta ng desisyon mo. Gamitin, kapatid, ang prefrontal cortex bilang driver at yung limbic system bilang signal. Sa madaling salita, mararamdaman mo ang kilig. Pero, isipin mo din kung saan ka dalahin ng kilig mo. Amen? Isipin mo rin kung saan ka dadalhin ng kilig mo. Natural. May emosyon. Kikiligin ka, wow, sarap naman ito yung dessert na to. Pero isipin mo, tatanungin mo, saan kaya ako dadalhin nito? Balance. Hindi lang yung kilig ka ng kilig, hindi nag-isip. Yung iba naman, isip ng isip, wala ng kilig. Pangit din yun, kapatid. Dapat balanse. Tao ka eh. Kailangan may kilig, pero nag-iisip. Halba, kinilig ka na, sasabihin mo, saan kaya ako dadalahin ng kilig na to? Ayun. That way, nag-guide mo ang puso mo. Amen? At para ma-secure na mag-guide ka sa season na yan, diyan papasok na kailangan mayroong kang accountability. Sabi mo, accountability. Ibig sabihin, hayaan mong may community na mag-alalay sa inyo. Hindi yung kapag na-inlove ka na, wag nyo kaming pakialam, buhay namin ito. Ikaw din, maraming napapahamak dyan. Amen? Blessings ang emosyon, blessings ang reasoning. Blessings yan, pero kapatid, may tamang paggamit yan. Sinong natutuwa, alam mo kung paano gamitin ngayon. Hallelujah, amen. Kaya mahalaga ang tanong, saan naramdaman ko na to? Dinadala ba ako nito papalayo kay Lord o papalapit kay Lord? Yan. Sa relasyon na to na sobrang kilig, mas nagiging committed ba ako kay Lord o napapalayo na ako sa Kanya? Amen. Pero kung kinilig ka and then naging mas maka-Diyos ka, mas matindi kang mag-serve, aba, maganda yun. Pero kapag yung kilig mo na wala ka na kay Lord, rebellious ka na sa magulang mo, hindi ka na nga pumapasok, hindi ka pa kumakain, naku, kapatid, maraming nasisira dyan. Kaya kailangan tanungin, sa kilig ko ba na to? Sa emosyon ko na to? Dadalhin ba ako nito? Saan ba ako dadalhin nito? Papalayo o papalapit kay Lord? Amen. Hindi yung, basta masaya ako sa naramdaman ko, pastor? Hindi. Masaya ako, pastor, pero kung ito lang din ang dahilan
na mapalayo ako kay Lord. Hindi ko magampanan ang purpose, ang calling ko sa buhay dahil sa emosyon na to. Di bali na lang. Amen? Hindi yung tutuloy ka na hindi ka nag-iisip. Amen. Sa iba naman dyan na tumanda na, sobra na kayo sa isip, wala na yung kilig, baka mag-expire na yan. Kailangan balanse, kapatid. Amen. Glory to God. Amen. Kaya ang God-honoring na relationship ay laging tinatanong. Kinilig ako, pastor. May ka-date na ako, pastor. Tapos na kasi ako mag-aral. Ang tanong is, okay, kapatid, mas lalo ka bang naging prayerful? Mas lalo ka bang naging seryoso sa Word of God? O unti-unti nang nawawalan ng gana sa salita ng Diyos o sa mga bagay patungkol kay Lord? Mag-ingat. Amen. Huwag mong sabayan ang takbo kung paano makipag-date ang mundo. Turuan mo ang iyong sarili na lagyan ng tamang latag, tamang accountability, tamang boundary ang iyong buhay. Amen. Kasi sabi ng Bible, may daan o may relasyon, may daan na tila matuwid sa mata ng tao ngunit sa dulo ay kapahamakan. Ayaw ng Diyos na mapahamakan. Kaya naniwala ako, it's a season na marinig mo ang mensahe ngayon upang maihanda ka na hindi ka lang maging successful sa career, hindi ka lang maging successful sa health, hindi ka lang successful sa finances mo, gusto ni Lord, sa spiritual mo, sa relationship mo, sa pagdidate mo, hallelujah, maging successful din. Sentro sa kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kaya dapat mas malinaw ang calling mo nung ikaw ay nakipag-date. Hindi yung mas lalong gumulo ang buhay mo. Hindi yun ang kalooban ni Lord. Amen? Now, sino dito gusto mo na ang buhay mo ay nasa tamang direksyon? Ang purpose mo laging nasa tamang direksyon kahit mayroong kang karelasyon na tao. Kailangan, kapatid, tandaan mo to, makinig ka mabuti. Ang isang relasyon na galing kay Lord, unang-una may linaw sa purpose, may matibay na direksyon patungo kay Lord. Amen? At kapag galing sa Diyos ang relasyon na yan, dapat kaya mong maging transparent. Kaya mong maging transparent. Wala kang kinakailangang itago. Amen. Hindi mo ikinakahiya. O hindi ka na nahiyang ipaalam kay Lord at ipaalam sa iyong spiritual leaders. Amen. Pero kapag nagtatago ka, natuto kang magsinungaling, natuto kang mag-justify, at marunong ka na mag-disobey, malinaw, mali ang direksyon ng iyong relasyon, kapatid. Amen. Amen. So ngayon, kapatid, kung ang dating mo ay meron ng direksyon at maganda na ang patutunguhan, amen? Kailangan, kapatid, para masustain, hindi lang yung sa umpisa, kundi hanggang dulo, masustain na God-centered, God-honoring na klaseng relationship, dapat ito ay may boundaries. God-honoring dating has boundaries. May boundaries. Song of Songs, chapter 2, verse 7, huwag ninyong gisingin ang pag-ibig hanggang hindi pa panahon. Ang problema ngayon, gising ang emosyon, gising ang desire, pero tulog ang commitment. Tulog. Kailangan gising din ang commitment. Hindi sinasabi ng Diyos na, oy, huwag kayong magmahal. Ang sinasabi niya, huwag mong gisingin ang pag-ibig kung hindi gising ang commitment, hindi gising ang values, hindi gising ang purpose.
dapat gising lahat. Amen? Yan ang God-honoring dating na may boundaries. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 4. God's will is for you to be holy, so stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body and live in holiness and honor. So ang unang limits, ang unang boundary para masustain ang direksyon ng tamang relasyon, dapat may kabanalan, dapat may holiness. Ano ang boundary? Pangalawa, stay away from all sexual sin. And sabi niya, control your own body and live in holiness and honor in God. Yan. Yan ang God-honoring dating. Amen. Amen. Ano ibig sabihin, kapatid? May boundary. Ano ba yung boundary na yan? Ano ba yan? Parang pahirap yan, kapatid. Makinig mabuti. Ang boundary ng Diyos na ibinigay sa buhay mo ay hindi yan parusa sa'yo. Ha? Hindi yan parusa na nagmamahal. Kundi yan ay proteksyon sa'yo bilang nagmamahal. So, ibig sabihin, pastor, ang love mayroong boundary? Yes. Mali pala yung love has no limits, love has no bound. Mali. In fact, ang pag-ibig ay exclusive kay Lord at mayroong boundary. Amen. At kung mahal mo ang isang tao, igagalang mo ang boundary niya. Amen? So, ang God-honoring dating, kapatid, makita natin na malinaw ang boundary, malinaw ang limits. Amen. Hallelujah. Pangalawa, ang boundary sa intent. Why are we dating in the first place? Bakit ba tayo nagdi-date? Ang God-honoring dating, kapatid, ay mayroong clear intent. Hindi yung wala, trip lang namin. And then, tingnan lang namin, baka kami talaga, swak kami sa isa't isa, malay mo. O kaya, bahala na. Ang importante, basta ma-express namin ang pag-ibig sa isa't isa, maramdaman namin ang masayang damdamin ng isa't isa. Bahala na. No. Ang intent, ang intensyon ay mayroong direksyon. Hindi lang ito experimentation. Amen? May malinaw na intent. At ang intent na to ay mayroong direksyon. Hindi lang magkaroon ng experiment. Amen? Kayo bang mga babae, payag ba kayo na gawin lang kayong eksperimento ng mga lalaki? Hindi. Amen. Kaya kailangan mayroong boundary. At sa boundary na to, yun nga, kailangan may tamang o malinaw na intent. Amen? Glory to God. Amen. Kapag wala pong malinaw na patutunguhan, ay siyempre, ikat mo na. Huwag mo nang palalimin ang attachment mo sa tao. Ikat mo na. Kapag makita mo, parang hindi ako ino-honor nito, hindi ino-honor niya ang relasyon sa Diyos. Walang inagalang ang tao na to, hindi maka-Diyos aming relasyon. Kapatid, it's time na sabihin mo, tama na. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Pangatlo, boundary sa emotional intimacy. Pero kasi nakikita na mga magjojowa pa lang, yung level nila pang mag-asawa na. Yung level nila, dating level pa lang, pero yung galawan nila, matindi. Galawang pang mang-asawa na ang mga person. Dapat mayroong boundary sa emosyon. Another one, boundary sa physical intimacy. Dating pa lang kayo, huwag niyong gawin yung pang mang-asawa na. Amen. Kasalanan yon, immorality yon. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 4. Stay away from all sexual sin. Then each of you will control his own body. Para maganap yan, dapat may malinaw na accountability. Amen? Accountable ka dapat. Yun ang boundary. Gusto mong i-honor si Lord sa relationship ninyo? Dapat accountable kayo sa
isang godly na tao. Yun ang ibig sabihin. Dapat accountable ka. At makinig. At ang God-honoring dating ay hindi, i-highlight ko to, hindi secret ang relationship. Amen. Amen. Hindi kayo nagtatago. Dapat mayroong spiritual authority na nakakaalam. May community kayo na pwedeng matanungan o taong mga may pakialam sa inyo na magtanong. Pwedeng magsabi yung tao na godly, sasabihin, oy, parang wala na kayo sa boundary Wala na kayo sa boundary, parang mali na yan Amen? Mangyayari lang yun kapatid kapag sa umpisa pa lang ng iyong relasyon malinaw na mayroong limits, mayroong accountability, may transparency, at hindi sikreto na klaseng relasyon. Ilagay sa liwanag dahil gusto nyong i-honor si Lord sa relasyon sa liwanag. Amen. Sa lahat ng nakakaintindi, palakpak para kay Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Kaya kapatid, ilagay sa ilalim ng spiritual authority. Handa kayong masuri ng inyong small community na godly at bukas kayo sa pagtutuwid, sa correction. Amen. Ulitin ko, hindi yun parusa sa inyo na nagmamahalan. Amen. Yun ay inyong proteksyon. Dahil ang relationship ninyong dalawa ay hindi lang para sa inyong dalawa at sa inyong partner. It's not about you and your partner. It's about you and God in the center sa relationship nyo na ino-honor nyo ang Diyos. Amen. Hindi lang ito yung patungkol sa inyong dalawa. Patungkol ito sa Diyos na inyong sinasamba na nasa sentro. Patungkol ito sa Diyos na inyong iginagalang. Patungkol ito sa Diyos na inuuna ninyo. Kaya nga, ang topic natin ngayon, God-honoring dating. Amen. Oh, glory to God. Amen. Magtatapos na tayo. Palakpakan natin si Lord. Amen. Glory to God. Amen. May importante dito kapatid, ang God-honoring dating ay hindi yung parang ikukulong ka o limitahan ang saya ninyo. Hindi rin ito yung para palungkotin kayo na nagmamahalan. No! Sa halip, kapatid, ang boundary ng Diyos ay linya ng proteksyon sa inyo. Ito ay daan ng kapayapaan at gusto ng Lord na mapagpala kayo dalawa. Sintro si Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Sige, mas malakas sa palakpak para kay Lord. Amen. In the mighty name of Jesus, lahat ng nakikinig, lahat ng narito, hallelujah, mapukaw, hallelujah, ang tamang latag ng Word of God sa kailang buhay, relasyon na sentro kayo, Panginoon. Amen. Kapatid, dapat maka-Diyos na klaseng relasyon. Amen. Kung gusto mong mag-Diyos na relasyon, may accountability, may boundary, guided ng salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hindi makademonyo na relasyon, hindi makatao na relasyon, kundi sa umpisa pa lang, gusto mo maka-Diyos na relasyon. Involve ang Diyos na sinasamba mo, involve ang Diyos na inaasahan mo, involve ang Diyos na kung saan source ng lahat ng pagpapala mo. Amen. Hindi lang na ini-invite mo, Lord, wag mo lang pagpalain ang aking health. Hindi lang pagpalain, Lord, ang aking finances. Hindi lang pagpalain, Lord, yung aking spiritual na buhay. Pagpalain mo rin, Lord, yung aking relationship na buhay. Amen. At gusto ni Lord na lahat ng area ng buhay natin solid at blessed. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ay yumuko at tayo manalangin. Lord, salamat, Panginoon, sa salita mo sa araw na to, na patuloy mo kaming challenge, tinuturuan, na Lord, maipasa namin ang godly na relasyon sa sunod na generation. At ang generation ngayon, Panginoon, matuto, Panginoon, na mag-handle, Panginoon, ng relasyon na ikaw ang sentro, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang author ng emosyon,
author ka rin, Panginoon, ng tamang pag-iisip. At lahat na ito, Panginoon, magamit namin for your glory, Panginoon, God, sa aming buhay. I-bless mo lahat ng aking mga kapatid. Pagpalain mo lahat ng area ng kailang mga buhay in the mighty name of Jesus. Na ma-enjoy nila ang pagtuklas ng kailang purpose at nilalakaran, na-enjoy rin nila ang paglakad ng kailang purpose, Panginoon. Na mayroong pagsasaayos, Panginoon, sa area ng aming relationship. Salamat, Panginoon, sa word, sa araw na to. Sa inyo lahat ng papuri. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabing, Amen. Amen. Magkikita-kita po tayo sa susunod ng linggo, mga kapatid, sa next series about love. God bless you and shalom.